Sa tuwing nanonood ka ng reality show, naiisip mo, puro haka-haka lang, nakipagkasundo na ang mga kalahok at lahat ay makakalabas ng buhay. Pero minsan hindi naman talaga ganoon. May mga palabas na sadyang nagtulak sa mga tao na magkaroon ng tunay na nervous breakdown, totoong pinsala, at maging kamatayan, lahat para sa ratings at pera sa advertising. At ang pinakamasama, milyon-milyong manonood ang nanood nito ng live, pumalakpak at humingi pa ng higit. Masayang ibigay ito sa kanila ng telebisyon. Ngayon, 5 totoong kwento tungkol sa kung paano lumampas ang mga tao sa hangganan at kung ano ang nangyari sa mga taong pinagsamantalahan nila para sa ratings at pera. Ang mga kwentong ito ay hindi gawa-gawa. Nangyari ang lahat ng ito sa totoong mga set kasama ang totoong mga tao, tulad mo. Ang ilan sa mga taong ito ay hindi kailanman ganap na gumaling. Pumirma ng mga kontrata ang mga producer, binayaran ng mga manonood para manood at ang mga kalahok ay may psikolohikal na pilat habang buhay. Ganito talaga ang hitsura nito. Matagal nang naunawaan ng telebisyon ang pinakamahalagang bagay, ang pagdurusa ng tao ay isang palabas. Mas malaki ang sakit, mas mataas ang ratings. At habang may nanonood, may iba namang nagbayad gamit ang kanilang kalusugan. Kaya, simulan na natin. 5 totoong palabas. 5 kwento tungkol sa kung paano nagdulot ng pagkalugmok ang mga tao dahil sa telebisyon habang milyon-milyong manonood ang nanonood at hindi makaiwas ng tingin. Isipin mong binuhusan ka ng gasolina at kinaladkad sa isang nagliliyab na tunnel. O kaya naman ay may tubo na ipinasok sa iyong lalamunan at binuhusan ng hilaw na utak ng hayop. Kusang loob. O kaya naman ay isinulong sa isang hawla na may mga gorilya, binalutan ng saging. O kaya naman ay ibinitin ng patiwarik sa ibabaw ng apoy na may mga ipis na nakasuksok sa iyong damit. Hindi ito eksena mula sa isang pelikulang horror. Ito mismo ang nangyari sa isang palabas ng endurance sa Japan noong dekada 1980. Ang mga kalahok, mga ordinaryong estudyante, ay nagpaligsahan kung sino ang pinakamatagal na makakatiis ng sakit at kahihiyan. Sila ay ginutom hanggang sa punto ng kawalan ng pag-asa at pagkatapos, sa katapusan, ay dinala sa isang mamahaling restoran at pinilit na kumain, ngunit pinagbawalang kumain. Ang nagwagi ay nagtiis lamang ng pinakamatagal. Ang pangunahing premyo ay 1 linggong biyahe. 1 linggo. Para dito, tiniis ng mga tao ang mga bagay na magpapabaliw sa isang normal na tao. Kinuna ng mga producer ang mga close-up ng mga luha at hiyawan. Ang palabas ay pumasok sa Guinness Book of Records bilang ang pinaka-brutal na game show sa kasaysayan ng pandaigdigang telebisyon. Ngunit hindi nito napigilan ng mga producer sa telebisyon, ang format ay sabik na binili ng 12 ng mga bansa. Pinag-aralan ng mga network ng telebisyon sa Europa at Amerika ang mga recording at namangha sa mga rating. Walang nakaisip sa mga estudyanteng binuhusan ng gasolina para lang sa 1 lingguhang episode. Kalaunan ay nakansela ang palabas dahil sa pressure ng gobyerno. Ngunit nagawa nitong magbigay inspirasyon sa isang buong henerasyon ng mga producer, tatanggapin ng mga tao ang kahit ano, basta tawagin nila itong entertainment. Isang batang aktor ang nag-akala na pupunta siya sa isang casting. Hiniling nila sa kanya na maghubad, sinasabing bahagi ito ng kanyang assignment. Pagkatapos ay ikinulong nila siya sa isang bakanteng silid na walang damit, walang pagkain, at walang paliwanag. Ang tanging tuntunin, lahat ng kailangan niya para mabuhay ay kailangang mapanalunan sa mga paligsahan sa Koreo. Nagpadala siya ng libu-libong lahok at minsan ay nanalo ng dilatang pagkain ng aso. Kinain niya ito dahil wala na siyang iba. Minsan ay sinuwerte siya, nanalo siya ng isang sako ng bigas, isang natitiklop na tent o isang bisikleta sa isang silid na halos walang sapat na espasyo para gumalaw. Ang mga linggong walang pagkain ay humalili sa mga linggong walang kakainin at walang iba pang pagkain. Sa loob ng 1 taon at kalahati, namuhay siyang mag-isa, hubad at lubos na nakahiwalay. At hindi niya alam na 15 milyong manonood ang nanonood sa kanya 24/7 bawat linggo. Walang nagsabi sa kanya. Nang gumuho ang mga dingding ng kanyang silid, natagpuan niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang malaking studio na puno ng mga tao. Nagtawanan sila at pumalakpak. Isa lang ang itinanong niya, bakit sila tumatawa? Lumabas na, sa lahat ng panahong ito, ginawa siyang bituin ng mga producer. Kilala ng bansa ang kanyang mukha, ang kanyang kahihiyan, ang kanyang mga luha. Wala siyang alam, sinasadyang inalis ang kanyang karapatan. Pagkatapos ng palabas, nasuri siyang may malubhang sakit sa pag-iisip. Gumugol siya ng maraming taon sa pagpapagaling. Ang kanyang pagdurusa ay ipinalabas ng walang kanyang pahintulot at ang mga producer ay nanalo ng parangal sa TV para sa pinakamahusay na palabas ng taon. Noong 2008, isang palabas sa Amerika ang humiling sa mga tao na sumagot ng 21 personal na tanong habang nakakabit sa isang lie detector. Para sa bawat tapat na sagot, makakatanggap sila ng pera. Ang mga tanong ay dinisenyo na parang pangalis ng siruhano, niloko mo na ba ang iyong asawa? Hiniling mo na ba na mamatay ang isang mahal sa buhay? Kinuha mo na ba ang ari-arian ng iba? Naranasan mo na bang mag-isip ng masama tungkol sa iyong sariling mga anak?
Lahat ng ito sa harap ng isang live na pamilya sa studio at milyon-milyong nanonood. Sadyang pinaupo ng mga producer ang mga pinaka-nasaktan ng katotohanan, mga asawang lalaki, mga anak, mga magulang. Isang kalahok ang umamin sa kanyang asawa ng live sa ere na niloko niya ito at ang kanilang anak ay hindi kanya. Sinagot niya ang lahat ng tanong ng tapat, tinanggap ang kanyang pera at umalis sa studio. Nanatili ang pamilya sa mga manonood. Kalaunan na inamin ng mga psychologist na nagtatrabaho sa palabas na ang mga kalahok ay sadyang naligaw sa backstage bago ang pag-film. Ang isang breakdown sa camera ay hindi isang panganib, ito ang layunin. Kinansela ang palabas pagkatapos ng isang season. Napakaraming pamilya ang naghiwalay, napakaraming tao ang napunta sa mga psychologist. Ngunit 30 milyong tao ang nanood nito. Mahusay ang mga rating. Masaya ang mga sponsor. Ang sumunod na season ay patuloy na binubuo hanggang sa pinakadulo. Ang tunay na paghihirap ng mga totoong tao ay naging pinakamabentang nilalaman ng taon, lahat ay nasa ilalim ng kontrata. Wala na ang palabas, ngunit ang ideya ay nananatiling buhay. Bawat taon, sa isang lugar sa mundo, nakakabuo sila ng isang bagong format kung saan ang mga tao ay inaalok ng pera upang sirain ang kanilang mga sarili ng live sa ere. Isang channel sa telebisyon sa Netherlands ang nag-anunsyo na isang babaeng may malubhang sakit ang pipili ng live sa ere kung kanino sa 3 kalahok ang ibibigay niya ang kanyang bato. 3 totoong tao na nahaharap sa kamatayan ng walang transplant. Nagsalita ang mga kalahok tungkol sa kanilang sakit, kanilang mga pamilya at kung gaano katagal silang naiwan ng walang operasyon. Nanawagan ng studio sa simpatiya ng mga manunood. Bumoto ang mga tao para sa kanilang paboritong kandidato na parang nasa isang kompetisyon. Ito ay isang kahihiyan na nababalot sa isang palabas sa telebisyon. Napilitang ipaglaban ng mga may sakit ang kanilang karapatang mabuhay para sa libangan ng publiko. Nanood ang buong bansa upang makita kung sino ang pinakakapani-pani walang makakaiyak. Sa huli, idineklara ng host na ang may sakit na babae ay isa lamang aktres, isang kalokohan na idinisenyo upang makaakit ng atensyon. Ngunit ang 3 kalahok ay totoo. Ang kanilang sakit ay totoo. Ginamit sila bilang mga props. Nakarating ng iskandalo sa gobyerno. Nagsagawa ng mga pagdinig ang parlamento sa pagiging katanggap-tanggap ng mga naturang programa. Inaangkin ng mga producer na gusto nilang maakit ang atensyon sa kakulangan ng mga donor organ. Hindi sila pinaniwalaan. Ang mga rating para sa broadcast na iyon ay record-breaking. Nakatanggap ang channel ng internasyonal na atensyon. Wala sa mga tagalikha ang pinarusahan. Kinansela ang palabas ngunit pagkatapos lamang makamit ang layunin nito. Ang 3 taong ginamit sa palabas ay naghihintay pa rin ng operasyon. Hindi na ipinalalabas sa telebisyon ang kanilang kapalaran, tutal kung wala ang mga kamera, wala nang interesado sa kanilang kwento. Hindi pa nga naipapalabas ang isang palabas na pangkaligtasan sa Pransya ay kumitil na ito ng buhay ng 10 tao. 2 helicopter na may sakay na isang film crew ang nagbanggaan sa himpapawid ng Argentina habang nagfi-film. 3 sikat na atleta ang kabilang sa mga namatay. Nakuna ng mga kamera ang sandali ng sakuna. Ang palabas ay ibinebenta bilang isang medyo matinding pakikipagsapalaran, walang inaasahan na totoong kamatayan. Ang mga nakaligtas na kalahok ay tumangging magpatuloy sa pag-film. Kinansela ang proyekto. Ang petsa ng sakuna na ito ay inaalala na ngayon sa France bilang ang araw na pinagbayaran ng industriya ng reality television ang pinakamalaking halaga nito. Hindi ito isang nakahiwalay na insidente. Ang mga kalahok sa iba't ibang palabas ay nagtamo ng mga bali, paso, at pagkasira ng pag-iisip. Ngunit may mga kontratang pinirmahan at karaniwang iniiwasan ng mga producer ang lahat ng responsibilidad. Sa tuwing nagtatapos ang isang palabas sa trahedya, sinasabi ng mga producer, ang mga kalahok mismo ang sumugal. Sila ay mga nasa hustong gulang na. Pinirmahan nila ang mga papeles. Kaya, hindi namin kasalanan. Ngunit walang sumasang-ayon na magkaroon ng pagkasira ng pag-iisip. Walang pumapayag na maging biktima ng isang kalokohan para sa mga rating. Walang pumupunta sa isang casting para masira ang kanilang buhay sa kamera. Sa susunod na buksan mo ang isang reality show, isipin mo ano ang mangyayari kung saan hindi nakatingin ang kamera. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.